So what's up? Magandang hapon sa inyong lahat mga kamanok. Again, this is Linyada ng Mamay. And nandito ulit ako upang mag-share, magbahagi sa inyo ng ilang mga kasagutan mula sa inyong mga katanungan na sa araw-araw po ninyong ikino-comment at itinatanong sa akin. So bilang mga newbie or mga bagong subscribers natin dyan, na hilig din at passion din ang pag-aalaga ng manok, so nandito po ako para tulungan kayo, bigyang suggestion kung ano man ang inyong mga katanungan, kung ano man ang magandang payo na maaari pong maging angkop sa inyong mga alaga. Nandito po ako para sa inyo. So kung kaya't kayo ay magtatanong sa akin, well, sasagutin ko naman yan ng buong katapatan at buong eksperyensya pagdating sa pagmamanok na aking naranasan. Okay? So isa lang palagi ang aking hinihiling if ever na nakakatulong yung mga advice, yung mga recommendations, yung mga ibinibigay ko po sa inyong mga hakbang kung paano nyo po may apply sa inyong mga alaga. So wag niyo naman po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment na rin sa ibaba ng video na ito. Okay? Newbie ka man, no, matagal na sa pagmamanok, basta may katanungan ka at gusto mo ang opinion ko, lagay mo na lang yan sa comment section, wala po yung bayad. Okay? So mga kamanok, kung nakapag-subscribe na kayo, maraming salamat at simulan na po natin ang ating sagutan. So, ang unang katanungan po ay galing kay Edo TV9. Ayan, mega shoutout sa iyo, Edo. Yung katanungan mo. Kamamay, tanong lang po. Pwede bang bumulto at bumigat ang manok na grains lang ang patuka at walang halong pellets? Salamat po. Okay, pwede bang bumulto o bumigat kung grains lang ang gagamitin mong patuka pagdating sa kanila? Ang simpleng kasagutan ay hindi po. Kasi yan pong mga grains, kagaya ng mais, kagaya ng trigo, oat groats, sunflower seeds, yan po ay mga grains na mataas sa fiber. Pag sinabing fiber, idadry up po niyan ang katawan ng inyong mga alaga. Ang posibleng mangyari dyan, pag nakain po niya ang mga grains na pinrepared mo para sa kanya, purong grains, walang pellet, dahil nga high in fiber, idadry up po niya ang katawan ng manok. Gagaan po yan. Kasi wala pong pagmumulan ng moisture ang katawan o ang pangangatawan ng inyong mga alaga kapag kaganyan. Kahit yan ay pinapainom mo ng tubig, hindi yan bubulto, hindi yan bibigat. Kasi ang totoong kaisipan pagdating sa pagpapabulto ng ating mga alaga, dapat yan po ay kombinasyon ng grains at pellet. Pero ang mismong nagbibigay ng laman o pagbulto sa katawan is pellet po, protina po. Yan po kasi ang nagbibuild ng muscle, protina. Okay? Protina po. Ang protina ba pag nasobrahan naman, maaari pong maging taba. Kasi pag hindi niyo po i-workout yung manok at nasobrahan ng protina, tataba naman po sila. Okay, yan po yung mangyayari. At kung gusto niyo pong bumulto ang inyong mga alaga, kailangan kombinasyon po yun ng protina at grains. O pwede po kayong maghalo dyan ng 60-40. 60% ng pellet, protina, at 40% naman ng grains. 60 pellet, protein, 40 grains. Yan po ang magandang kombinasyon para bumulto ang inyong mga alaga. Okay? So next question po tayo. Galing kay Flor Daniel. Idol, ano po ang gamot sa umiipot ng green at yellow tapos basa po ito? Green at yellow, ito po ay intestinal problem. Actually, titingnan nyo po muna. Titingnan nyo po muna yung manok ninyo, kung ano po yung status. Hindi po pwede na nakita nyo umipot ng green, umipot ng yellow, bibigyan nyo kaagad ng antibiotic. Hindi po pwede. Kasi nakadepende po yan sa status ng manok. Kung ang status po ng manok ay malusog, maganang kumain at umipot ng berde at dilaw, normal po yun. Wala po kayong dapat ipag-alala. So, sakalang tayo natitrigger na magbigay ng antibiotic sa manok, kapag nakita po natin na yung alaga natin is nai-stress, ayaw kumain, hindi magtunaw, nangungulot ang balahibo, nanghihina, doon po tayo magbibigay ng mga antibiotic. It's either intestinal problem yan or respiratory disease. Okay, pero sabihin lang natin na nanghihina yung manok. Anong problema? Anong dapat natin gawin? O pwede po kayo magpainom dyan ng mga intestinal antibiotic katulad ng Tepox 48. Pwede rin pong Sulfar QR. Makakatulong po sila. Okay?
So, yan po yung may advice ko sa inyo. So, next question po tayo. Ito naman galing kay Christian Paul Campilianos. Kamamay, paano po ba gamutin yung paa ng manok, yung talampakan na maga? Pero wala naman siyang bumblefoot. May dati na siyang bumblefoot pero maliit lang, pero nawala na. At ngayon, namamaga na siya. Okay? Kung wala pong mata, yung pinakatalampakan ng manok at siya ay namamaga, ang mai-advise ko po sa inyo, ito po ang gamitin po ninyo. So ito po yung Spectromax L na mayroong spectinomycin, lincomycin at bromexin. Yan pong tatlong sangkap na yan po ang tumutulong upang maibaba po ang impeksyon sa loob ng katawan ng ating mga alagang mga manok. Okay? Dala po nito lahat. Malagkit na laway, okay, kung barado, kung namamaga ang mukha, dala rin po. Pero kung wala namang ganyang symptoms, mas magpo-focus siya doon sa infection na meron sa kanyang katawan. Kagaya nga po niyang sabi mo, namamaga yung talampakan, mas magpo-focus siya doon. Kasi ang pagkakaalam ko dito sa lincomycin, ito po yung naka-in-charge pagdating sa pagpapababa ng paggawa ng protina ng buto para hindi magkaroon ng mas maraming infeksyon. Tinatakpan nyo yung butas para hindi po mamaga yung paa o kung nasaan man yung infection sa katawan ng ating mga manok. Kaya mga kamanok, kung may problema kayong ganyan, makakatulong po si Spectromax. Okay, kung magulang ang manok, 0.5 po ang ibigay sa pitso. Okay, so everyday po ito hanggang sa hindi nyo po nakikitaan ng pagbabago yung alaga po ninyo. Okay? So, maliwanag tayo dyan kamamaya. So, next question po tayo. Ito galing kay Gika May Baktad. Okay? 8 hours ago. Yung katanungan niya is naulit lang ulit. Okay? So, kamamay, paano po ba paamuhin ang isang mailap na alagang manok? Salamat po. So, mabilis lang to, no? Kasi nasagot na natin to last video. If ever na gusto mo talaga ng alam mo yun, yung focus na sagot, balikan mo yung isang video natin, ginawan ko na po ito. Ano? Kung gusto niyo po na, okay, mapabait o mapaamo yung isang mailap na manok, so araw-araw niyo po itong bigyan ng oras, panahon. So inyo po silang hawakan palagi, iparamdam niyo po na safe sila kapag hawak po ninyo. Hawakan ang likod, ang bagwes, buka-buka ng konti, ang mukha, yung buntot, yung paa, hawakan niyo, haplusin niyo ng may care. O kaya kuha kayo ng konting tubig, basain niyo po yung mukha para makaramdam po ng ginhawa yung manok. Umaga at hapon niyo po itong gawin kung talagang mailap. So sa loob po ng 1 linggo hanggang 1 buwan niyo pong ginagawa yan, makikita niyo po, lumalapit na kayo sa manok, hindi na siya tumatakbo. Yan po ang pinaka-the best na maaari niyo pong gawin para sa ganon, mapaamo niyo po ang isang manok na mailap. Okay? So next question po tayo. Ito galing kay Edgar Santos. Idol, meron akong manok na hindi nawawala ang halak. Ano ang gamot? Salamat, Idol. Okay, kung may halak po ang inyong mga alaga at hindi talaga mawala, siguro nagtagal na yan. Okay, kailangan yung idiklag yung manok. Meron po yung trachea dito na parang may Adam sa apple, may butas po yon. Nandoon po yung malagkit na laway na hindi po kaya ng manok na ilabas. So, ang gagawin natin, ilalabas po natin yung manumano, manual. Yung pinaka-trachea na yon hanggang sa lumabas sa bibig, lilinisin po natin yun ng cotton buds na may Bactidol. Makakatulong po mga kamamay, mga kamanok, ang Bactidol para po malinis at maalis po yung infection doon sa kanyang lalamunan. So, ngayon, after nyo pong malinis yon, ibabalik nyo po ulit at on that time, mawawala po yung tunog ng halak. Hindi nyo na po maririnig yon kasi naalis nyo na po yung pinaka-malapot na laway. So, bigyan niyo po siya ng antibiotic. Sa ngayon, ang ipapayo ko muna sa inyo, ang aking ipiprescribe is until lang po muna for 3 to 5 days ang bigayan bago kumain ang pagbibigay. Then, after 5 days, kung hindi mawala, diretso ng 7 days, then balikan niyo po ako, mag-comment ulit kayo dito kung hindi pa nawala yung halak ng manok po ninyo. Okay, so araw-araw po ang diklag nun ha. Kung nakikita niyo po, na tumutunog, bumabalik yung tunog, araw-araw ang diklag. Possible, nagkakaroon o nagpo-produce muli ng malagkit na laway yung lalamunan ng manok. Kaya kailangan araw-araw na diklag para po mas mabilis po ang gamutan at hindi kaagad masayang ang antibiotic. Okay? Kasi kung hindi niyo po ididiklag, uunahin po niyang tunawin yung malagkit na laway. Ngayon, hindi po ganun kabilis tunawin yon.
pag tinunaw po ng antibiotic, ubos na yung antibiotic, hindi pa niya napapababa yung, alam mo, yung infection sa katawan ng manok. Kaya mas maganda idiklag para mas mabilis ang paggaling ng inyong mga alaga. Okay? So last question muna tayo, okay? Ito galing kay Arn Rus. Okay? Galing kay Arn Rus. Idol, ano po ba ang tamang ratio na maintenance pagdating sa magugulang nating manok para ma-achieve yung sinasabi mo na bulto ang katawan na parang barko? 7:30 po ba? Or 70% ng pellets and 30% ng grains? Gallimax 2 ang gamit ko at 7 kinds. 70% ba ng Gallimax 2 at 30% ng 7 kinds? Salamat. Okay, so sa totoo lang, kahit ano pong pagkain, maaari pong makuha ng inyong mga alaga ang magandang pangangatawan. Basta titingnan nyo po mga kamanok. Ang bilin ko lang sa inyo, huwag kayong mag-eksperimento ng mixture ng pagkain. Okay? Kasi sa sobrang gagaling na po natin, ninyo, gusto nyo po, kayo na po yung gumawa ng sarili nyong mixture. Hanggat maaari, hindi ko ini-advise. Kasi halimbawa, dinamihan nyo ang pellet, kulang yung grains. Masyadong bibigat yung manok, pero kulang sa tawag ito sa pagka-firm yung katawan, which is hindi tama. Kailangan ang susi lang sa pagbibigay at pagkuha ng magandang kalusugan ng manok, titingnan nyo lang po yung feeding mixture nung mixture ng patuka na yon. Kahit na ano, nandiyan maayos naman kung ano yung nakikita nyong nandyan sa tindahan ng matagal na panahon na paulit-ulit na nabebenta na patuka, yun ang inyong kuhanin. Basta tingnan nyo po yung crude protein sa likod ng sako. Kailangan ng crude protein ng isang patuka na yan, ayoko na magbanggit ng pangalan, dapat nasa 16, 17, and up. Kung kayang mag-20, kung meron kayong mahahanapan na patuka na may 20% na crude protein, mas maganda. So, ang advice ko lang, maghalo lang kayo ng fermented Jackie oats. Yan lang po mga kamanok. Hindi nyo na kailangang artihan ang mixture ng patuka. Fermented Jackie oats at yung crude protein na 16 to 18 and up ang kailangan po ninyo. Magbabad lang kayo ng Jackie oats sa loob ng 1 linggo at yun na po ang ihahalo ninyo. 10% lang po ang ihahalo doon sa patuka para sa ganon, hindi naman sumobra ang bulto at sumobra ang gaan. So yun lang advice ko. Kung Gallimax, tingnan mo ang crude protein ng Gallimax mo, haluan mo ng fermented Jackie oats. Doon mo makukuha ang magandang pangatawan. Kay tandang, kay stag, baby stag yan, makikita mo ang magandang hipo ng manok. Okay? So sana kahit paano makatulong yung ilang mga advice, yung ilang mga kasagutan na aking ibinigay sa inyo, and hopefully mas marami pang katanungan sa mga susunod pang araw ang aking makita. Kung ano man po yung mga katanungan na inyong ilalagay ngayon, yan po ang ating sasagutin bukas. Kaya pang hinihintay nyo, magtanong na kayo hanggat wala pang bayad. So see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.